Paano maka-uwi si President Duterte? Kidnapin din natin doon, ma'am. Punta tayo lahat doon. Akong bahala sa ticket ninyo, ha? Pagdating doon, kidnapin. Alam nyo, kawawa siya kasi nung tumawag siya, kinento niya sa akin, diba? Bakit kailangan diretso 10 yung mga senador? Sinabi niya sa akin na, in Bisaya, sabi niya sa akin, ayaw biya akong kalimti din ha, kasi makalimtan ko nimo, mabulok ko din niya. Huwag mo akong kalimutan dito. Baka makalimutan mo ako, mabubulok ako dito. Yan ang totoo. Si Pangulong Duterte is 80 years old. Mahina na yung tuhod niya, mahina na yung likod niya, mahina na yung katawan niya. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa naganap na rally ni Yorme Isko doon sa Manila na dinaluhan ni VP Sara. Pero bago natin panoorin ang video na yan, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Kagaya ng sinasabi natin dito, panoorin natin yung video kung saan nagsalita ang ating VP Inday Sara doon sa rally ni Yorme Isko Moreno sa Manila, at malalaman natin ang mga sinasabi niya rito tungkol sa kanyang tatay at syempre sa kung kanino pa man. At take note po, kasama dito po si Senator Amy Marcos. Kaya panoorin natin ang video at mamaya bibigyan natin ng reaksyon. Pasok ang video. Alam mo, kawawa siya kasi nung tumawag siya, kinento niya sa akin, diba? Bakit kailangan diretso 10 yung mga senador? Sinabi niya sa akin na, in Bisaya, sabi niya sa akin, ayaw biya akong kalimti din ha, kasi makalimtan ko nimo, mabulok ko din niya. Huwag mo akong kalimutan dito. Baka makalimutan mo ako, mabubulok ako dito. Yan ang totoo. Si Pangulong Duterte is 80 years old. Mahina na yung tuhod niya, mahina na yung likod niya, mahina na yung katawan niya. Ako ng lahat-lahat na, pero wala man lang siyang isang ebidensya na sinabi na ito ang nagpapatotoo na buwisit talaga yung babaeng Inday Sara na yan. Wala. Kaya pag bumili kayo ng muka ng distrito ninyo, sana yung congressman ninyo? Ganitong klaseng pagmumukha ang ilagay ninyo sa Kongreso. At ganitong klaseng kapasidad. Hindi ko alam, ano bang nangyari noong 2022 at yan ang binoto ninyo? Ikwento nyo nga sa akin. Ikwento nyo sa akin. Yan na ang sinasabi. Kasi talaga, totoo. Nung nakita ko siya na nagsasalita patungkol sa akin, congressman yan? Ng syudad ng Maynila? Diba, ang sobrang laki ng pride natin bilang Pilipino sa syudad ng Maynila. Tapos, yan ang sinasabi ko. In-endorse ng mayor ninyo, in-endorse ng sikat, binoto ninyo, hindi nyo man inisip. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi, ang ugali natin, in-endorse ng sikat, sikat ang apelido, kinabuto ko na ito. Sumayaw, kumanta, napatawa ako. Bahala na yung pangako mo, hindi natutupad, okay ka na. Yan ang, kita niyo, nasaan na yung bansa natin ngayon? Nasa kangkungan na tayo. Ay, sorry, in-endorse ko din pala si BBM. Humingi-hingi ako ng patawad. Humihingi ako ng patawad sa inyong lahat.
Ma'am, tinatanggap ko po ang sorry mo at pinatakbo mo akong Vice President. Okay lang, ma'am. Eh! Saka namuli na tao eh. Di ba mo mamuli? Ang saga. Kaya nga tinanggal ko yung seal ko dito kanina kasi alam ko na kung anong mangyayari sa kampanya na ito. Alam ko na po kung anong mangyayari sa kampanya na ito ngayong gabi. Wala pa ko. Ay. Sakit sa ulo. Ako ay hindi kandidato. Baka kasi Duterte kayo ng Duterte. Hanapin ninyo ako sa balota. Hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Ako po ay nandito bilang isang botante din. Papaalala sa inyo. Hindi dahil sikat yan, hindi automatic ang boto ha. Hindi dahil napapatawa kayo, hindi automatic ang boto. Tingnan ninyo yung pangako. At, yes ma'am. Ngayon, pati ako ma'am, nagising. Nagising ako ma'am, na-impeach na ako. Yawa ng matawhanan niyo eh. Kasira ng ano. Balikan mo na si PBM! Ano ba pag-usapan natin? Anong tanong ninyo? May tanong kayo? Ano daw? Ay, sir, makukulong tayo niyan. Paalisin, ay palayasin, patalsikin, paalisin. Ano pa? Anong tanong ninyo? Ay, paano maka-uwi si President Duterte? Kidnapin din natin doon, ma'am. Punta tayo lahat doon. Akong bahala sa ticket ninyo, ha? Pagdating doon, kidnapin. Alam nyo, kawawa siya kasi nung tumawag siya, kinento niya sa akin, diba? Bakit kailangan diretso 10 yung mga senador? Sinabi niya sa akin, in Bisaya, sabi niya sa akin, ayaw biya akong kalimti din ha, kasi makalimtan ko nimo, mabulok ko din niya. Huwag mo akong kalimutan dito. Baka makalimutan mo ako, mabubulok ako dito. Yan ang totoo. Si Pangulong Duterte is 80 years old. Mahina na yung tuhod niya, mahina na yung likod niya, mahina na yung katawan niya. At na kakaawa siya sa sitwasyon niya doon. Ano nakatingin si Pipi sa inyo? Sabi ko sa kanya, matuto ka na lang magluto ng itlog. Mabilis lang yan. Halu-haluin mo lang, tapos lagyan mo ng mantika. Okay na, asin. Sorry, hindi pala ako marunong magluto. Asin. Sorry, ma'am. Asin, ano pang ilagay, ma'am? Mantika. Mantika. Bawang sibuyas, asin. Sabi niya sa akin, pinapaluto mo ako ng itlog, hindi nga ako marunong magpakulo ng tubig. Kaya, paano natin siya maibalik, ma'am? Ituloy lang natin yung kanyang nasimulan na pagbabago. Yes, ma'am. Kapatid niya ang presidente ng Pilipinas. Ang problema nito, ma'am, nagsabi na ang kapatid niya na hindi daw niya kapatid ito, ma'am. Itinakwil na po ito ng kapatid niya, ma'am. Nakakaawa din. Madami ang nakakaawa ngayong panahon na ito. Hindi lang si President Duterte, hindi lang si Senator Amy Marcos, mga tao na nagugutom, mga tao na biktima ng kriminalidad, mga tao na walang oportunidad sa trabaho. Alam niyo ba kung gaano kadami ang ating mga kababayan na nagpupumilit pumunta sa abroad para magtrabaho? Libo-libo araw-araw. Dahil wala tayong nakikita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya ano ang magagawa natin? Ang magagawa natin ay iboto.
ng mga senador ng Duterte. At huwag niyong kalimutan! Hindi, babalik talaga ako dito! Chan! Kaya sinabi nga di mo Huwag niyong kalimutan iboto si Carlo Lopez, ang ating congressman. manalo matalo pa kaya. Sir, pag in-impeach mo pa ako pangalawang beses, sir, hindi ko na lang... Ay, pingin. Malampasan ko yung isang impeachment, yung susunod na impeachment, siya din yung pipirma. Ginoo ko. Kaya, sorry, kaya, ulitin ko po yung pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa oras ninyo, sa panahon ninyo, sa pakikinig ninyo, sa pasensya ninyo, sa pagmamahal ninyo, at sa inyong patuloy na pagtitiwala sa akin, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, at sa aming pamilya. At salamat po, Mayor Isko Moreno Dumagoso, sa pagpapahiram ng microphone, kuryente, LED wall at stage ngayong gabi na ito. Napakabait niyo po. Alam niyo ba, mahirap maghanap ng stage. Subukan mo ba? Mahirap maghanap ng stage ngayon ha. Kahapon doon ako sa Bacolod. Meron na akong rally. Sabi ko, rally. Oo nga eh. Dalawang bangko dapat, Mayor, kasi hindi ako kinakaya ng isa lang. Sabi nung kasama ko kahapon, ayan, chair, tumayo ko na lang dyan. Sabi ko, kulang yan, kung isa, hindi ako kaya ng, isa lang, dapat dalawang bangko. Dalawa na yung rally, okay na. Umayag na, ganito, ganyan. Tapos nung gabi na, papunta na ako dun sa rally, sinabi sa akin, ay, hindi ka pwede sumampa sa stage namin. Dahil, dahil Duterte ka. Ngayon, bibigyan natin ng reaksyon sa video na panood natin. Unang-una, ang sinabi ni BP Sara, may bilin sa kanya, yung kanyang amang si dating Pangulong Digong, na kung pupwede raw, translate niya ito sa Tagalog sapagkat Bisaya ang pagkasabi, kung pupwede raw, huwag siyang kalimutan. Kasi yung mga kandidato niya, kapag hindi lumabas, baka raw mabulok siya doon sa dahig. Kaya ang sabi naman ni BP Sara, gagawin niya yun. At nakakatuwa ang mga kwento ni BP Sara. Sa napanood natin, sinabihan niya yung kanyang tatay na magluto na lang ng itlog kasi nga, mas madaling gawin yun. Pero sa totoo lang, siya mismo, si BP Sara mismo, hindi marunong magluto ng itlog. At aminado naman siya ron. Diba? Natatawa yung mga tao doon. At isa pang binuking itong si Senator Amy Marcos na itinakwil na pala ito. Ayon kay BP Sara, itinakwil na siya ni PBBM. Hindi na raw siya kapatid. Dahil nga sa ginawa siyempre ni Senator Amy Marcos, kitang-kita naman na parang kumakampi siya sa mga Duterte. Pero sa totoo lang, ginagawa niya lang din ang trabaho. Kumbaga senador siya diba? Kailangan niyang gawin yon. Pero natatawa lang si Senator Amy Marcos. Dito sa rally na ito, sinisisi ni BP Sara ang mga tao na inendorso ni Yorme Isko na naging congressman nila. Dahil isa yun sa mga pumirma para ma-impeach ang BP Sara. Pero napagtanto rin ni BP Sara na siya man din ay nagkamali rin sa pag-endorso niya noong 2016 kay PBBM bilang presidente. Kaya humingi din siya ng sorry sa mga kababayan na taga Maynila. Di ba? Kaya ang tanong niya, nasaan ang Pilipinas ngayon? Nasa kangkungan na tayo. Samantalang nandyan yung kapatid ni PBBM. Kaya ang sabi niya paano natin ibabalik si Presidente Duterte dito sa Pilipinas? Ang sabi niya, mas mabuting kidnapin na rin natin. Samahan ninyo ako at ako na bahala sa mga plane ticket ninyo. At kikidnapin natin si Pangulong Digong pabalik dito sa Pilipinas. Kidding aside, wala nang masabi itong si BP Sara sapagkat nakita niya kung gaano siya ka-welcome doon sa rally na ginawa ni Yorme Isko pagkat siya bisita lang naman doon. At nakikita natin si Senator Amy doon sa isang tabi, patawa-tawa lang. Di ba? Kaya kagaya ng sinasabi natin dito, alam na ninyo kung sino ang iboboto ninyo. Isama na ninyo, syempre. Isama ninyo si Congressman Rodante Marcoleta na inendorso din ito ni BP Inday Sara para maging senador. Kaya Duterte ang gusto ni Tatay Digong na ipanalo. Sapagkat yun ang inaasahan niya. Yun ang pag-asa niya pagdating sa impeachment. Kasi ang laro dyan numero. Kaya gusto niya lang makasiguro na pagdating ng eleksyon, pagkatapos ng eleksyon, pasok yung kanilang Duterte
senators. Pero ganun pa man, balik tayo dito kay Senator Aimee, talagang itinakwil na daw ito. Yun ang sabi ni BP Sara, itinakwil na ng kanyang kapatid na si PBBM. Diba? Nakakatuwa lang kasi ganito humahantong ang mga magkakapatid, magkakamag-anak o kung ano-ano pa dyan pagka-eleksyon na. Kanya-kanyang diskarte. Kahit naman yung alyanse, may mga lumayas na nga dyan eh. May mga lumipat na ng bangka. Galing sa alyansa, pumunta na sa PDP laban. Pero yung taga-PDP, stay sila dyan. Alam nila na hindi sila lilipat sa alyansa kasi alam nila kung alin yung tama at alin yung malakas. With that, maraming salamat sa suporta ninyo. Siyempre pa sana nag-enjoy kayo dito sa inihain kong video. At sana suportahan pa ninyo, patuloy ninyo suportahan ang mga videos ko. At pakisubscribe na rin, pakipindot yung kulay pula dyan na tumatalon. Kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwera na lang sa mga taong hindi nag-iingat.